Ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time, para sa mga taong kinukumpara ang sarili sa iba. Yes, friend, ikaw ba minsan mo rin bang nararamdaman or nararanasan yung kaguluhan sa iyong isip na tila ba binabagabag ka ng mga katanungan na bakit sila ganito, ganyan? Bakit ako ganito pa lang? Diba? Kinukumpara mo yung sarili mo sa iba sa negatibong pamamaraan. Well, either way naman, no? It's either ikumpara mo sila sa'yo or ikumpara mo ikaw sa kanila. For me, hindi maganda ang nagkukumpara. Kaya ikaw, yes friend, kung kasalukuyan mong nararanasan yan, kasalukuyan mong nararamdaman na tila ba ang baba-baba mo at ang taas-taas ng alagwa ng mga tao sa paligid mo, nako, tama na yan, itigil mo na yan, huwag kang puro kumpara. Oo, dapat paminsan-minsan ihambing mo naman yung sarili mo sa iba, diba? Huwag mo ikumpara, huwag mong gawing contrast. Ting. Naudlot pa yung ing. Dapat ihambing mo, 'di ba? Kasi kahit paano, isa ka sa mga pinagpala eh. Hindi ko man alam kung ano yung mga bagay or achievements na meron ka, pero for sure, araw-araw ay may pagkakataon ka pa rin na baguhin yung takbo ng buhay mo, 'di ba? Sabi nga sa Pipito Manaloto, nasa palad mo ang pagbabago ng takbo. Kaya kung gusto mo na tumaas yung kumpiyansa mo, kung gusto mo na mas ma-boost yung moral mo, ihambing mo yung sarili mo sa mga taong alam mong ka-level mo, 'di ba? Halimbawa, para mo kay ihambing mo kay B-Boy Bibo, yan. Di ka nalugi dito, walang ligo pero mabango. O, di ba? Minsan talaga kapal lang na mukha ang kasagutan para hindi ka na ma-down di ba? Para hindi ka na malungkot, kapalan mo yung mukha mo. Oo. Kasi hindi na pwede yung lugmok ka na nga, malungkot ka na nga, tapos mukha ka pang kawawa, halatang halata. Dapat minsan i-conceive mo siya sa kapal ng mukha. Yan. Ay nako, pero kidding aside mga yes friend, no? Alam ko yung pinagdadaanan ninyo na minsan umaabot na kayo sa punto na napapatanong kayo ng kung ano-ano, feeling nyo unworthy kayo, feeling nyo useless kayo, 'di ba? Kino-question nyo yung sarili ninyong abilidad, yung sarili ninyong kakayahan dahil lang sa pakiramdam mo para kayo na pag-iiwanan dahil na rin sa mga taong nakapaligid sa inyo. 'Di ba? Ikaw lalo ka na, yes friend, pakiramdam mo yung mga kasabayan mo ang layo-layo na, tapos ikaw umuusad ka rin naman, alam mo yan sa sarili mo, pero parang iika-ika, parang mabagal. At least, diba, nag-move ka, at least merong paggalaw. Sabi nga diba sa SLEX, kahit gaano ka-traffic yan, kahit bumper to bumper, uusad at uusad yan, diba? Sabi nga rin nila, sa inaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy, pero kapag ayaw mo na, di mag-shortcut ka na. Kung pwede lang diba? Kung meron lang shortcut sa buhay patungo sa success, di sana lahat tayo nandun na, diba? Oo, pero alam mo, yes, pero ito lang ang masasabi ko, no? Every step counts. Yung mga napakaliit mong hakbang, may ambag yan, may patutunguhan yan, meron niyang pakinabang. Ang mahalaga again, umuusad ka, gumagalaw ka. At kapag umuusad ka, kalakip nun yung pag-asa na makakarating ka kung saan mo man gustong pumunta. Ang mahalaga, malinaw sa iyo yung plano mo, malinaw sa iyo yung direksyon na patutunguhan mo, malinaw sa iyo yung goals mo, malinaw sa iyo yung target mo. So kahit anong obstacles, kahit ano pang balakid ang humarang sa iyong daan, hindi ka maliligaw. Alam mo kung saan ka mapupunta kasi diretso dapat ang tingin mo tungo doon sa gusto mong puntahan. Hindi mo kailangan na magmadali dahil lang nauunan na sila tapos ikaw nandyan pa. Walang ganun.
Ang buhay ay hindi marathon. Diba? Hindi yan paunahan. Maaaring may mga mauuna, pero natanong mo ba kung kailan sila nagsimula? Maaaring kasabay mo nagsimula, pero sila nauna. Pero nakita mo rin ba yung mga nasa likuran mo na hinahabol ka? Diba? It's a matter of perspective. It's a matter of appreciating your current state and the things that you have. May kanya-kanya tayong daan na tinatahak yung mga paa natin sa iba't ibang lupa yan nakaapak. Alam ko, napapatanong ka and it's normal to ask yourself, ano bang purpose mo? Well, it's a nice thing to think about, no? Kasi tama nga naman. Bilang isang tao, mahalagang alamin mo, siyasatin mo at alamin mo sa sarili mo kung ano ba ang purpose mo. Ano ba ang pakinabang mo sa mundo? Hindi pwedeng tao ka lang. Diba? Dapat may gagawin ka. Dapat may purpose ka. Hindi pwedeng suso lang tayo dito sa gilid. Snail lang, gapang-gapang lang, gano'n. Normal yan. Normal na tanungin mo yung sarili mo, ano ba ang purpose ko? Ano ba ang gusto kong gawin? Ano ba ang dapat kong gawin? Saan ba ako masaya? Saan ba ako kikita ng maraming pera? And it's normal. It's okay. It's a good thing. It's a good sign na gusto mo ng magandang buhay para sa sarili mo. Gusto mong hanapin yung kahulugan mo. Kaya, every time na mapapatanong ka sa sarili mo kung ano ba ang purpose mo, don't think about it as a negative na pagkakataon kung saan feeling mo wala kang kwenta. Isipin mo, kapag napapatanong ka sa sarili mo kung ano ba ang purpose mo, isipin mo na lang kung ano bang purpose mo. Diba? At sa pag-iisip mo na yun, malay mo, dun mo pa mahanap yung bagay talaga na gusto mo. Huwag mo siyang gawing negative. Anong gagawin mo para kumita lalo? Diba? Hindi mo yan ikakasama. In fact, mas ikabubuti mo siya kung yun yung mga bagay na pagtutuunan mo ng pansin. Everything about yourself. Enough of the things or the thoughts na bakit si ganto, ganyan? Bakit siya nakapunta doon? Siya yun eh. Hindi naman ikaw yun. At for sure, may mga ginawa siyang hakbang at paghihirap at sakripisyo para makarating siya kung nasaan man siya ngayon. Huwag mo siyang isipin. Nandun na siya eh. Ang isipin mo, yung tungkol sa sarili mo. Think about your purpose. Think about how to make more money. Yes! And of course, huwag mo nang kalilimutan na habang gumagawa ka ng more money, dapat more happy ka din. Diba? More money pero sad girl, sad boy, diba? So mahirap yan. Dapat balanse lang ang buhay. Huwag mong tignan yung buhay mo sa buhay ng iba. Tignan mo yung buhay mo sa kung ano yung current state mo at kung saan ka patungo. Kung successful sila, anong dapat mong maramdaman? May insecure ka ba? Ida-down mo ba sila? Or gagawin mo silang inspirasyon para maging katulad mo sila or mas mahigitan mo sila? Diba? Again, it's a matter of perspective. At ganun ka rin, diba? Aabot ka rin sa ganung disposisyon na posible kang maging inspirasyon ng mga tao sa paligid mo. Kung magpapatuloy ka at hindi ka magpapatinag sa mga hamon. Kung pipiliin mong magsikap para matupad lahat ng minimithi mong pangarap. Lalo na kasi yung mga failures, diba? Minsan, ang laking balakid niyan, ang laking sagabal, ang lakas makahila pababa ng mga pagkakamali natin na gagawa sa buhay. Pero, hindi ibig sabihin nun na tapos na ang lahat. It's just part of the road. Dadaanan mo lang yun. Pero hindi yun ang endgame mo. Huwag kang pumayag na yun ang endgame mo. Kasi, kapag nagsettle ka na lang doon, pwede ikaw din ang talo. Papayag ka ba na stuck ka na lang dyan? Of course not. I believe in you. Hello. Kagaya kita na ambisyosa.
Dapat laging karera-karera. At wala tayong kalaban dito, wala tayong hinahabol. Wala, takbo lang, bakit ba? Fun run. Fun run ang walang hinahabol. No pressure. Ang mahalaga umuusad. O kahit, sige, fun walk, pwede na rin. Fun crawl, lahat ng gusto mo. Ang mahalaga umuusad ka, di ba? Kaya yung mga pagkakamali, yung mga pagkakadapa mo, parte yan ng mga bagay na magpapatibay sa'yo. Along the way, mararamdaman mo na unti-unti kang nagtatagumpay, but along the way, may mga istasyon din kung saan ay hihinto ka at makakaramdam ka ng pagkabigo. Pero tandaan mo na ang kabiguan ay tagumpay rin na pinagpaliban lang. Sa dulo't sa dulo, may pag-asa pa rin na naghihintay sa'yo. Darating din yung oras mo. Darating din yung tagumpay na para sa'yo. Basta kapag yumaman ka na, di ba? Huwag ka naman makalimot dyan, oy. Payo-payo ko dito, ganun-ganun na lang. Hindi, di ba? Kapag yumaman ka na, huwag kang makalimot na lingunin yung pinanggalingan mo, di ba? Huwag naman arogante, ha? Huwag naman feeling, nepo baby, ganon. Oo, di ba? At pwede kang gantihan mo lahat ng mga nagpahirap sa iyo. Charot lang, hindi. Gantihan mo yung kahirapan, di ba? Yung konsepto ng kahirapan sa paraan kung saan makakatulong ka sa mga nangangailangan. 'Di ba? Kung meron ka ng kakayahan, yan, 'di ba? Ang ganda nun, no? Yung tipong pinahirapan mo ko lang hiyang kahirapan ka, ha? Dahil diyan, susugpuin kita. Tutulungan ko yung mga taong nahihirapan din dahil sa iyo. Ay, paano yan kung ang dahilan ng kahirapan ay ang mga korap na politiko? Hala. Gantihan. Charot. Ipakulong. Ay, nako mga yes friend. Again, yes friend. Usad lang ng usad sa buhay. Hindi po tayo nagmamadali. Oo, kung feeling mo yung edad mo wala na sa kalendaryo, wag kang mag-alala. Pasok pa rin yan sa numero ng bingo. Ay, nako, anyways mga yes friend, 3 oras na bibitsayang ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po ang bibi niya sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, 9 p.m. to 12 midnight para sa ating BB Time dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.